Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, wala na ngang ginawa kundi magnakaw, may 2 million bonus pa. Mariing kinundi na ni retired Major General Romeo V. Puquis ang issue ng umano'y 2 million Christmas bonus ng mga kongresista. Kasabay ng paglala ng hirap na dinaranas ng maraming Pilipino sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ang matinding agwat ng kalagayan ng mga mambabatas at ng karaniwang mga Pilipino. Mga kong, alam mo yung kong, wala nang ngang ginawa kundi magnakaw, may 2 million bonus pa. Pero taong bayan, maski 500 pesos di kaya pang Noche Buena. Para kay General Romeo V. Puquis, ang usapin ay hindi na lamang tungkol sa halaga ng pera, kundi sa moralidad at pananagutan ng mga halal na opisyal. Habang ang mga mambabatas ay pinag-uusapan ang milyon-milyong Christmas bonus, milyon-milyong Pilipino naman ang pinagkakasya sa kakarampot o wala para sa Noche Buena. Okay, so salamat General Romeo V. Puquis, sir, at nagiging kayo ang boses ng nasa laylayan. Grabe, 2 million, parang sinsilyo lang sa kanila. Ang iba pa nga, nagde-deny pa. Kaya lang, marami namang umaamin. So, ito si Congressman Puno ang unang umamin. 2 million daw para diyan sa mga pa-Christmas sa mga barangay captain. Wow naman. Ang suswerte nila. Congressman Tere Ridon, sabi niya meron daw Christmas may bonus, kailang hindi daw yan napupunta sa kanyang wallet o pitaka. Maniwala ba kayo kay Congressman Tere Ridon? Sino pa? Si Congressman Toby Chanco, mulat sa poll, meron daw niyan. Hindi lang Christmas kundi every time na mag-break ang mga kongresista, binibigyan sila ng ganyang bonus. Ang sarap maging kongresista, no? Kaya lang, I don't know kung makakabangon pa sila sa kinalulugmukan nilang sitwasyon ngayon na halos napakababa na ang tiwala ng taong bayan sa Kamara. Sa survey ng Pulse Asia man yun siguro, si Speaker Bujidi, 8% na lang ang tiwala ng taong bayan sa kanya. The lowest. Mas mababa pa kaysa kay halos parehas lang sila ni dating Speaker Martin Romualdez. Mas mababa pala si Romualdez sa 5% na lang ata noon si Romualdez. Kasi itong si Bujidi, bata-bata rin ni Romualdez. So, itong ipinasa nilang 2026 national budget, sinabi naman ni Congressman Edgar Erese na mas mabuti na lang itong 2026 budget kumpara sa nakaraan. Yung 23, 24, 25 na budget, grabe, talamak ang budget insertion ng pork barrel, ang panluloko. Ito, mas okay ang 2026, kailang matigas pa rin ang ulo ng mga kongresista dahil nagsama pa rin sila ng 243 billion na unprogrammed funds. Diyan na nagkakaluko-luko nung 2025 budget, 431 billion yung unprogrammed funds. Kalaunan, release lahat. Yun. Kaloko-loko, maraming napunta sa flood control projects na ngayon
malaking problema ng administrasyong ito, paano nila mapanagot ang mga kawatan. Okay? So, magbabalik ang mga kongresista January 26 na. Ang haba-haba ng kanilang bakasyon, ano? At wag na tayong magtaka. Pagbalik nila January 26, ilang araw na lang February 6 na. Yun na. Impeachment case na naman laban kay BP Sara ang kanilang aatupagin. Nagpahayag na po ang dalawang grupo, ang Makabayan Black at ang Akbayan, puros mga makakaliwa. Magsasampa sila ng impeachment case laban kay BP Sara. Nag-uunahan palagi yung dalawa na yan. Kaya lang, medyo mas malabo sa ngayon dahil iba na, nagbago na ang guidelines ng impeachment, binago ng Supreme Court para hindi na maulit yung February 5 na impeachment. Isang araw lang, nakapirma kagad 255. Hindi na binasa ang mga articles of impeachment, basta importante makapirma in exchange pag-release ng pundo. So anong nangyari? Di wala na. So yung motion for reconsideration nila wala na, pinatulog na ng Korte Suprema. So bring it on, bloodbath. Sige, makakapanood na tayo siguro ng bloodbath ngayon. Kaya lang, sabi ng isang si Justice Antonio Carpio, malabo daw ngayon dahil nga sa paghihigpit ng Korte Suprema. Kaya sabi ni Justice Carpio is good luck sa mga magsasampa ng impeachment case kay BP Sara na sana ma-comply nila ang mahigpit na requirements ng Supreme Court. Ganyan din ang pananaw ni Ronald Llamas Dilawan, na political analyst. Alanganin, duda na daw siya sa impeachment ni BP Sara dahil yun na nga, mahigpit ang Supreme Court, malapit ng eleksyon 2028, ang mga politiko mag-i-invest na sa malakas na kandidato sa 2028. Walang iba kundi si BP Sara. At the same time, bagsak na ang ratings ni Pangulong Marcos Jr. Wala nang susuporta sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Kung ang natagaan og sin. Salamat kay gitagaan ni among ato. Balay. Wala ni ang itsura sa iyang balay. Maabot na gyud. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop ni Angkol sa tagaan na Mugiro. So iyero niya gibutangan lang og mga silupin ug apan ang silupin na ay tubig tungod kay gatuluan naman ug ang diri kuan lang gyud trapal lang ang ilang atop. Mupod ni ang ilang atop dinhi sa gawas nga bahin ilang abuhan. So gikuan lang unya dinhi lang sa iyot ang ilang lutuanan. Diri lang sa gawas nga bahin ang mga galon, planggana. So lisod gyud ang ilang pagpuyo. Pasin. Unsay mong mesulti ante nga gitagan mo og sin? Salamat sa Ginoo kay gitagan ni sin nga panalangin. Nga makaatop na gid mo. Makaatop gid ni. Pila na katuig anti ang inyong balay nga nagantos mo sa ulan? Pila na ni katuig? Pila na anti katuig? Pulo. Napulo na katuig.
So lisod gid ante ang inyong kahimtang ba. Oo. So salamat kayo ante. Salamat sa nakin. Nyamo yato. Oo.